Magandang umaga mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga po sa inyo mga kababayan, maging sa ating mga kababayan sa ibang bansa, sa Europa, buong Asia at sa Amerika. Maraming salamat po sa inyo mga kababayan. Good morning sa inyo lahat mga kababayan. Nandito naman tayo sa ating munting vlog. Maraming salamat sa inyong time, sa inyong panonood mga kababayan. Pag-usapan naman natin mga kababayan ang ginawa ng ating mahal na presidente. Siya po ay nagmumudmud na naman ng gamit para sa ating mga farmers, para sa ating mga magsasaka mga kababayan. Kaya ang ating Pangulo na si PBBM ay walang kapaguran para sa mga farmers mga kababayan, para sa ating agricultural products mga kababayan, para mayroon tayong stability, food stability sa hapagkainan ng bawat Pilipino mga kababayan. At tayo nagpapasalamat na rin mga kababayan kasi meron na po tayong 20 pesos na kilo ng bigas, bagamat para lamang ito muna sa mga PWD, seniors at single parent mga kababayan. So malaking bagay na makatulong sa ating mga mamamayan ang 20 pesos na kilo ng bigas mga kababayan. So meron po akong isang video rito na panoorin natin mga kababayan. Tingnan po natin kung paano kumilos ang ating mahal na Pangulo, 10 ng kanyang mga kasamahan sa administrasyon. Maraming salamat dahil meron tayong isang Pangulo na patuloy gumagawa para sa bayan natin. Hindi katulad ng ibang tao dyan. Mention na natin ang ating Vice Presidente. Busy ho siya sa kabatikos sa ating mahal na Pangulo. Busy ho siya kapasyal-pasyal sa ibang bansa mga kababayan. Isipin nyo, 20 times na siyang pabalik-balik sa ibang bansa. Wala nang ginawa sa bansa natin kundi batikos, negative. Sinisira niya ang imahe ng ating bayan mga kababayan. So let's watch mga kababayan ang ating video. Nalaglag ang aking cellphone. Of the 50th Kawansaka awarding ceremony, the president headed to Science City in Muñoz, Nueva Ecija, bearing gifts to energize farmers, hard work, and enhance their output and keep. Our Meribel Custodio itemizes the farm machinery and mechanized agriculture systems the president brought, all aimed at greater production and payoff for farmers. President Ferdinand R. Marcos Jr. led the inauguration and turnover of the rice processing system and the distribution of farm machineries to farmers in the Science City of Muñoz, Nueva Ecija. This is part of the continuous enhancement of rice farming mechanization for higher production and increased farmer income. Farmers warmly welcomed the president following the distribution of 16 rice combine harvesters, individual four-wheel tractors with complete implements and cultivators under the Rice Competitiveness Enhancement Fund or RCEF. Rodolfo is one of the recipients of Rice Combine Harvester. According to him, around 150 to 180 sacks of palay can be quickly harvested with the help of this machine. Ay malaking bagay po ang may tutulong nitong unit na ito dahil ginawa na po kaming mag-aano sa mga bukid. Nakaka-5 hektarya o 6 ganun, depende po sa ng panahon. Halimbawa may ulan na, pwede na namin ikuan kagad para maayos na. Macarnas Cooperative used to rent a harvester. According to him, the new farming machinery is a huge help, so they no longer have to deduct the rental costs from their earnings. Hindi na kami uupa ng traktora. May sarili na pong traktora ang cooperative at makakatulong po sa mga membro at sa mga magsasaka. Madadagdag na po sa kita namin. Malaki po ang may babawas sa gastusin ng ating mga magsasaka. Unang-una, ito po ay napakalapit. Hindi na po sila pupunta sa malayo dahil nandito lang sa aming syudad, itong Rice Processing Center. The Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization or PhilMec
led the rice mechanization component, which aims to reduce the production cost by around 2 to 3 pesos per kilo through the use of appropriate, efficient, and complete mechanized production technologies. The Marcos administration also aims to reduce an estimate of 3 to 5% post-production losses through post-harvest facilities. Aside from this, the program will help generate additional jobs, encourage wider adoption of mechanization technologies, support the use of locally fabricated machineries, increase rice yield, raise cropping intensity, ease the workload of farmers, and provide additional income through the use of new machineries and equipment. The rice processing system, too, is among the facilities being established under the said program with a total estimate cost of over 55 million pesos. It is a multi-stage rice mill with a capacity of 2 to 3 tons per hour. Si Presidente na mismo ang pumunta at para makita at nagpa-update sa progreso ng mga rice processing systems at dryer systems at napaliwanag nga namin na 145 na inatayo natin this year. Out of that, mga 95 ay completed na. The remaining will be completed in the next 3 months. So malaking bagay yun sa next harvest season. Two recirculating dryers capable of drying up to 12 tons per batch will also be distributed. The total value of the dryers is 8.66 million pesos. According to the Department of Agriculture or DA, over 200 drying systems have already been produced nationwide, with 100 more to be deployed this year. The administration of President Marcos Jr. aims to strengthen farmers' livelihood, develop agriculture, and promote the modernization of the agriculture sector in the Philippines. Vel Custodio for the National TV Network for a new and better Philippines. So mga kababayan, nakita nyo po ang ating mahal na Pangulo ay nagpamumudmud ng mga rice equipment para sa ating mga farmers doon sa Muñoz, Nueva Ecija. Kasi sa Muñoz, Nueva Ecija mga kababayan at mga karating bayan doon ay lalo na buong Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Cagayan Valley ay yan mga producing rice mga kababayan. So palapit na ang mga makinerya para sa mga farmers natin at makakatulong talaga sa kanilang mga production mga kababayan at makabawas ng mga gastusin para sa mga farmers mga kababayan. Naalala ko lang nung araw mga kababayan ng panahon ni dating President Marcos Sr. Senior ay tayo po ay we are exporting ng rice pati mga mantika noong araw at pati ang sugar cane noong araw mga kababayan. Tayo po ay nag-i-export, hindi tayo nag-i-import ng panahon ni dating President Marcos Sr. mga kababayan. So binabalik lang ng kanyang anak na si PBBM na tayo muli ay maging rice granary in Asia, in Southeast Asia mga kababayan. Yang katulad yan ng Vietnam saka Thailand ay dito lang yan nag-aral nung araw sa UP Los Baños. Kaya maraming salamat sa ating mahal na Pangulo na suporta sa mga magsasaka para kumita sila at maging maganda ang buhay nila at makatulong sa mga mamamayan mga kababayan. Mababa ang presyo ng bigas sa pamilihan sa mga palengke mga kababayan. Kaya maraming salamat sa ating mahal na Pangulo. Nawa gabayan pa siya ng ating Panginoong Diyos at bigyan pa siya ng kalakasan at talino habang siya ay naging president pa natin mga kababayan. Halos 2 taon na lang siya na nakaupo sa kanyang pagka-presidente mga kababayan. Kaya ipagdasal natin siya 10 ng kanyang mga kasamahan. So mga kababayan, nandito na lang muna tayo. Maraming salamat sa inyong time, sa inyong panonood sa aking munting vlog. Please like and share mga kababayan. Maraming salamat po. Ingat po kayo sa inyong mga hanap buhay, sa inyong mga trabaho, lalo na po ang ating mga OFW sa ibang bansa. Ingat po kayo mga kababayan. Andito rin po sa Pinas mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Mag-ingat po tayo. Maraming salamat po muli sa inyong mga panonood mga kababayan. God bless us all. Bye bye.